So magandang hapon sa ating lahat. So alhamdulillah, ngayon ay nandito na tayo sa duty. Grabe, napakainit ng araw. Easy para kumuha ng sahod. Sa 5-9 na nakapila. 5-9 natin. Ano mo doon? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, magandang umaga sa ating lahat. Bilang isang Muslim, ay dapat natin malaman kung ano yung mga mabubuti, mainam na gagawin natin ngayong buwan ng Ramadan. Alam naman natin na ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay obligado sa lahat ng mga kamusliman, mga kapatid, no? Dalil, sinabi ng Allah sa Quran, "Faman shahida minkum ash-shahra falyasum." Sino man ika ang makatanaw sa buwan ng Ramadan ay narapat na siya ay ayuno. Diyan sa mga mainam, kabutihan na gagawin natin sa buwan ng Ramadan bilang isang palataya ay yung sadaka, yung pagbibigay ng sadaka. Dahil ang pagbibigay ng sadaka, mga kapatid, sa Islam, no, ang pinakamainam na sadaka ay yung sadaka sa buwan ng Ramadan. Kaya kung ikaw ay may kakayahan, no, na sobra-sobra yung kita mo at tumulong ka. Kung meron kang mga kamag-anak na alam mo na nahihirapan sa maghanap buhay, nahihirapan sila sa kanilang pang-iftar, pang-suhur, ay narapat lamang na tumulong ka, magbigay ka ng sadaka. Alam nyo, napaka-importante o ang pinaka-mainam na pagbibigay ng sadaka ay yung doon ka nagbibigay ng sadaka sa iyong kamag-anak, mga kapatid, sa Islam. Sama rin doon yung pagbibigay ng yung pag-iftar ng isang tao na nag-aayuno. Alam natin kung ano yung kadipala na kapag ang isang tao ay nagpa-iftar sa isang Muslim na nag-ayuno, ay gantimpalahan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng katulad ng gantimpala ng isang Muslim na nag-ayuno. Masya Allah. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Kung meron tayo, ay bakit natin pagdadamutan ang ating reliyon, no? Bigay pag-iftar tayo sa mga tao. Dahil kung ikaw ay nakapag-iftar ng 10 tao, 5 tao, 20 tao, 50 na tao, masya Allah, napakalaki po ang makukuha natin na gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin, ang buhay natin dito sa mundo ay panandalin lamang at lahat ng ating mga ari-arian ay hindi natin dadalhin sa kabilang buhay. Kaya yung ating kayamanan ay gamitin natin sa ikinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa na mabuting gagawin natin dito sa buwan ng Ramadan ay yung pagsasala ng tulad ng tarawih, ay yung mga pagsasala ng mga sunnah tulad ng tahajjud, mga kapatid, sa Islam. Paramihin natin yung mga pagsasala natin ng sunnah, no? Yan ang kasama sa mga mabubuting o mainam na gagawin ng isang mananampalataya sa buwan ng Ramadan. Hindi naman pwede o hindi maganda sa isang Muslim na halimbawa ikaw ay nag-aayuno tapos hindi ka nagsasala. Kaya ikaw ay nagtatarawi, nagtatahajjud, ngunit hindi mo pinagsasalahan ang 5. Hindi ka nagsala ng Salatul Duhar, Salatul Asr, Salatul Maghrib, Isha, Fajr, no? Na kailangan, dahil ang 5 sala, mga kapatid, sa Islam ay yan ay obligado. At yung pagsasala ng tarawih ay yan lamang ay sunnah. Ngunit napakalaki ang
gantimpala na ibibigay ng Allah kapag ikaw ay nagsasala ng tarawih. So, tandaan natin ang sunnah ay kapag ginawa natin ay karoon tayo ng gantimpala mula sa Allah, at kung hindi natin gawin ay hindi tayo makakasala, no? At ang wajib kapag hindi mo ginawa ay ikaw ay paparusahan ng Allah sa kabilang buhay, no? Nagkaroon ka ng kasalanan, no? Kaya kinakailangan ay yung sala na 5 ay huwag natin kalimutan. Hindi pwede na nagtatarawih ka, no? Tapos hindi ka nagsasala ng ibang mga sala. Ngatlo na mainam, mabuti na gagawin ng isang mananampalataya ngayong buwan ng Ramadan ay yung pagbabasa ng Quran. Mashallah. Kung ikaw ay marunong magbasa ng Quran habang wala kang ginagawa, nakaupo ka, tambay sa masjid, ay kunin mo yung Quran at ikaw ay magbasa ng Quran. Dahil bawat letra, bawat harf ay gagantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala tuwing binabasa mo ang Quran, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At yung Quran ay sapat niya paman na sutaw batian niya sa Quran uli na mamosas kanya si Ramadan na sa Quran na gusto so puasa gusto Quran na sapat tira nagyang tutuwa o repan si salungan amori sabab sa gyang tutuwa ka kumbatiran si Quran si katatagiran si isa dunya. Masya Allah. Tayo pang hinihintay natin, basahin natin yung Quran para masafaat tayo ng ating pag-ayuno sa buwan ng Ramadan at yung pagbabasa natin ng Quran, mga kapatid sa Islam. At nakakalungkot minsan, nakakalungkot dahil mga karamihan sa atin o marami sa mga kamusliman ay hindi nakapag-aral ng Quran. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa, no? Pang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, ay mas mainam na pag-aralan natin ang Quran upang matuto tayong magbasa at tuwing Ramadan ay tayo ay nakakapagbasa ng Quran, mga kapatid sa Islam. Sabi nga ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Khairukum man ta'allama al-Quran wa'allam. Ang pinakamainam sa inyo ay yung nag-aaral ng Quran at kanyang itinuturo. Masya Allah. Kaya yung mga ulama natin, masya Allah, hindi sila napapagod magturo, no? Wala sa social media at sa mga face-to-face na nagtuturo ng mga kabataan kung ano, paano pagbasa ng Quran, kung ano yung kainaman ng ating relihiyon. So yan ay kasama lamang, mga kapatid, at napakarami, no, na mga pwede natin gawin sa buwan ng Ramadan. So bilang isang Muslim, ang pinaka-number 1 na gagawin natin ay kinakailangan natin mag-tawbah. Kinakailangan natin magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala